Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay isa sa bahagi ng pananalita. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay isa sa bahagi ng pananalita. Ito ay pandiwa. Ang pandiwa ay isang bahagi ng pananalita na naglalarawan ng kilos, galaw o gawa ng tao, hayop, bagay o pangyayari. Sa Ingles, ito ay tinatawag na verb. Ang pandiwa ay nagbibigay buhay sa pangusap sa pamamagitan ng pagpapakita kung ano ang ginagawa ng paksa o kung ano ang nangyayari. Ito ang dalawang uri ng pandiwa batay sa aksyon. Una, palipat. Ikalawa, katawanin. Palipat. Ang pandiwa ay nangangailangan ng tuwirang layo na tumatanggap sa kilos. Halimbawa, kumain si Ana ng prutas. Sa sitwasyong ito o sa pangungusap na ito, ang prutas ang layo ng pandiwang kumain. Katawanin. Ang pandiwa ay hindi nangangailangan ng layo na ang kilos ay kumpleto na. Halimbawa, umalis ang guro. Walang layo na tumatanggap ng kilos. Naman, dadako na tayo sa mga aspekto ng pandiwa. Ang pandiwa ay may iba't ibang aspekto na naglalarawan kung kailan naganap, nagaganap o mangyayari ang kilos. Ito ang apat na mga aspekto ng pandiwa. Una, perpektibo. Ikalawa, imperpektibo. Ikatlo, kontemplatibo. Ikaapat, perpektibong katatapos. Perpektibo. Ito ay tumutukoy sa kilos na natapos na. Halimbawa, naglakad si Pedro kahapon. Kailan siya naglakad? Kahapon. Ibig sabihin, tapos na ang kilos. Imperpektibo. Tumutukoy ito sa kilos na kasalukuyang nangyayari o patuloy na ginagawa. Halimbawa, naglalakad si Pedro. Sa kasalukuyan, si Pedro ay naglalakad. Kontemplatibo. Tumutukoy ito sa kilos na balak pa lamang gawin. Halimbawa, maglalakad si Pedro bukas. Kailan siya maglalakad? Bukas pa. Ibig sabihin, binabalak pa lang na gawin. Perpektibong katatapos. Tumutukoy ito sa kilos na katatapos lamang bago ang kasalukuyang sandali. Halimbawa, kalilinis lang ng kwarto. Ibig sabihin, katatapos pa lamang linisin ang kwarto. Kalilinis. Sa kabuuan, mahalaga ang pandiwa sa pangungusap dahil ito ang nagpapahayag ng pangunahing aksyon o kilos na nagdadagdag ng kahulugan sa mga ideya o pangyayari. Ito ang sanggunian ng PowerPoint template na ginamit ko sa buong presentasyon. Diwa, dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.